Ivana's POV. I'll pay for the fixing of my car. Sabi ko di nakatingin kay Wilson dahil nakataon ng pansin ko sa mga bilihin. Di si Wilson sumagot pero ramdam kong presensya niya sa likuran ko. I will pay tomorrow once my car is done. Dagdag ko. I'll just tell my secretary to contact the shop where your car is. Just talk to her because I won't be around tomorrow. I have a business trip for 1 week. Sabi ni Wilson na nagpagulat sa akin kaya nabitawan ko isang lata ng condensed milk at nahulog to ng tuluyan. Sa sobrang gulat ko, hindi ko kaagad iyon pinulot. Siya ang pumulot noon saka nagdagay sa cart ko kaya't naparunok ako. Okay, nasabi ko na lamang. Mas pabor nga sa akin ko isang negosyang mawawala. The reason why I want to resign is because I don't want to see him. And not seeing him for a week could help me a lot. I need to erase my attraction towards him. It's not good. Pareho lang kaming tahimik habang namimili ako. Nakangati na akong tanungin si Wilson kung bakit di pa siya umaalis pero pinili ko na lang manahimik. I got everything that I need because I don't want to buy groceries every week if possible. Nang matapos ako bumili ng mga pagkain, pumunta ako sa section ko saan makakabili ng feminine wash. Saglit ko siyang nilingon at nakita ko, kunot lang ang noon niya habang nakatingin sa mga products na display. I'll push your cart. Sabi niya at saka binitawan ko ang cart ko para makapili na ng gusto ko. I can't believe it. Hindi ko akalaing makakapag-usap kami ng ganito matapos ang sagutan namin kanina sa opisina niya. He was rough towards me earlier. Nakapagtatakang parang kinalimutan niya na yun kanina. He even threatened me. That's crazy. Kumuha ako ng kulay blue na PH Care na malaki at saka nilagay sa cart. I also get a lot of sanitary napkin because I know that I will be having my menstruation tomorrow. May stains na kasing nagpapakita. Kumuha rin ako ng panty liner, alcohol at wet wipes na nilagay lahat ng yon sa cart ko. Nang lingunin ko ang cart para tingnan kung paano ng iba na nakita ko. My eyes widened when I saw Wilson carefully reading the bottle of that feminine wash that I bought. Don't touch it! Agarang sambit ko at inago ang PH Care na hawak niya. What's that? Tanong niya kahit napakunot na ako bago nag-iwas ng tingin. It's for me. I'm just checking. Ganti pa niya sabay agaw sa kamay ko. Di ko napigilan pa ang pagbukas at pag-amoy niya sa laman. Unti-unting sumilay ang ngisi ni Wilson nang maamoy iyon. Agad ko yung inago sa kanya at padabog ulit na nilagay sa cart. That smells familiar, he said so my heart pumped so hard. Hindi ko na ulit siya tiningnan dahil nakaramdam ako na magkahalong inis at hiya sa sinabi niya. Familiar? I don't even know if I'm the last woman he make love with. He pushed the card towards the counter. Walang nakapila kaya hindi na kami nahirapan. 101. I murmured when I saw the price. Agad kong kinuha ang debit card ko pero nagbigay na si Wilson ng isang black card sa cashier. Nanlaki ang mata ko dahil doon kaya binalingan ko siya. That's mine. Sabi ko pero nagkibit balikat lang siya at muling kinuha ang card matapos tong gamitin. It's fine. No, I will pay you. Inis na sabi ko pero umiling lamang siya. Ano to, bayad? Inis na tanong ko kaya't kunot noon niya akong binalingan. What are you talking about? I roll my eyes once again and stop myself from saying anything. Give me your bank account. Bank transfer ko na lang ang bayad. Sabi ko habang naglalakad palabas. Tatlong malalaking plastic ang hawak ni Wilson kaya kumuha rin ako kanina ng isang malit na plastic para kahit paano may dala din naman ako. Just settle that when I get home from my business trip. Sabi niya kahit walang pakundangan na niligay lahat ng pinamili ko sa backseat ng kotse niya. Napatiimbagang na lang ako dahil wala na akong choice kundi ang sumakay sa kotse niya dahil pinagbuksan niya ako ng pinto. May interest? Walang kwentang tanong ko na makapasok kaya't mabilis siya akong binalingan ng tingin pero agad din niyang tinuon ng pansin sa harap. Stop talking nonsense. Napahinga ako ng malalim bago ko putulin ang sinasabi niya. Ito ba ang ginagawa mo sa mga babae mo? Why are you acting like a gentleman when you can act like you don't know me after making love with me? Walang prenong sambit ko kaya't napaday ng pagkakahawak ni Wilson sa steering wheel. Sinamaan ko siya ng tingin kaya sandali niya akong salulyapan. Kita ko kaagad kung paano umigting ang panga niya at kita na rin ang sugat sa leeg niya. He is so mad. Daylight condo building. Walang emosyong sabi ko ulit nang hindi siya makapagsalita. Gusto kong matawanan sarkastiko pero pinigilan ko yon sa pamamagitan ng pag-irap. Ibang daan ang dinaanan namin papunta sa kondo ko. It was a shortcut so after a couple of minutes we already arrived. Hindi ko muna binuksan ang pinto nang huminto ang kotse.
Tiningnan ko si Wilson at kita kong mariin niyang pagtingin sa harap habang umigting ang pangat nagdidilim pa rin ang mata. Thanks! Malamig na sabi ko bago ako bumaba, kaya bumaba na rin siya. Mabilis kong kinuha ang mga pinamili ko sa likuran pero naunahan niya ako sa 3 pang malalaking plastic. Ako na! Sabi ko pero hindi niya yon ibinigay sa akin. Lead the way, I won't barge in your place, he said. Matalim ko siyang tinignan kaso wala na ako nagawa kasi alam kong hindi siya magpapatalo. TM ang bagang akong pumasok kaya sumunod na rin siya. Maraming tao sa lobby at may napatingin sa amin. Napairap ako nung mapansin ko na hindi pala sila sa akin nakatingin kundi sa lalaki nakasunod sa akin. Great, Ivana. The billionaire Wilson Thompson is now carrying your groceries. Pumasok ako sa elevator at ganun din siya. Pareho kaming walang imik at pinigilan ko talagang sariling makasulyap sa kanya kahit sandali. Biglay para naging mabigat ang hangin dito sa loob ng elevator. Buti na lang bumukas na ito kaagad sa floor kung nasa ng unit ko. Naglakad ito at hindi nagsasalita, huminto sa tapat mismo ng unit ko. Sa pagkakataong yon hinarap ko siya at nakita ko nakatingin siya sa number sa itaas ng pinto ng unit ko. Parang kinakabisado niya. Thanks! Sabi ko kahit lumapit sa akin ng walang emosyon niyang mga mata. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng unit ko. Hindi ko alam kung iimbitahan ba siya sa loob o hindi. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko. My unit is way smaller compared to his penthouse. At naglinis ba ako? I can't afford seeing my trash everywhere now that he's with me. Ipapasok ko lang. Sabi niya kaya't napapikit ako na mariin bago pumasok at mas nilakihan ko pa ang bukas ng pinto. Agad kong tinignan ang living room ko kung may kalat at napahinga ako ng malalim bago pumasok at mas nilakihan pang butas ng pinto. Sa couch na lang, salamat. Mahinang sambit ko kahit pinatong niya sa couch ang hawak niya. I saw how he roamed his eyes around my small unit. Well, it's not small. Lumiit lang na nandito siya at nasaksihan ko kung gaano kalaki at kaganda ang unit niya. Ilang sandali pa napatingin siya sa akin. We stared at each other for a couple of seconds before I decided to avoid his gaze. I will go now, he said so I nod. Naglakad si Wilson papunta sa pinto kaya sumunod na ako. Mabilis siyang lumabas habang ako naman ay nanatili sa hamba ng pinto. Muli kaming nagkatinginan pero dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Napatikim ako kaagad saka nag-iwas ang tingin. Take care and thank you. Sabi ko at dahan-dahang sinara ang pinto dahil hindi ko nakaya ang parang drum na kabog ng puso ko. Nang tuluyan kong maisara ang pinto, napasandal ako doon sa kanapahinga ng malalim. I was so rude. Mabilis kong binuksan ulit ang pinto para ayain siyang pumasok ulit para makapagluto ako ng dinner namin. Pero natadaw kong papasok na si Wilson sa elevator. Bumuga na lang ako ng hangin at saka pumasok ulit na nanghihina. I think I'm not going to sleep peacefully right now. Saturday na naman bukas. I need to treat myself on Sunday for me to feel better. Kinabukasan, nagising ako na sobrang aga at nakita kong may tagos ako. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako ngayong dinatnan ako. I am not expecting that I will get pregnant, right? I have a prescribed pills to regulate my menstruation so even if I have makeup every day, I won't get pregnant. Mabilis ako nag-ayos at naghanda para sa trabaho. I ate my breakfast first before going to work. Ang katotohanan na wala ang CEO sa kumpanya, nagbigay sa akin ng halo-halong pakiramdam. Nang makarating ng lobby, doon ko lang naalala, sira nga palang kotse ko. Nakaramdam ako ng init kaya't nagmadali akong lumabas para makabang na agad ng taxi kasi kapag maaga pa halos may laman ng mga taxi. Pero saktong paglabas ko may sumalubong sa akin lalaki. Good morning, Miss Alcantara. I'm one of the company drivers of Kane and I will be your driver for today. He said so my eyes widened. What? I said but he just smiled before he pointed the car a meter away from us. Nagtataka man pero pumasok ako sa kotse kasi may logo ito ng Kane sa gilid. I can't believe it. Bakit may sumundo sa aking company driver? How to avail this? Wala akong maalala nag-request ako nito. Kuya, sino po nagsabi sa inyong sunduin ako? Inutusan po ako ng sekretary ni Mr. Thompson, madam. Sagot niya kaya't napabuntong hininga ako bago tumango. It is Wilson for sure, but I'm thankful at least hindi ko na kailangan mag-commute. Di nagtagal nakarating din kami sa kumpanya. Kagad akong lumabas at nagpasalamat kay kuya bago pumasok sa loob.
Habang naglalakad patungong elevator, ngayon ko lang naisip na nag-check ng social media accounts ko. At nang mabuksan ko ang account ko, naningkit na lang ang mata ko sa nakita. Deja vu! I saw my pictures and I am with Wilson. Kita kung paano ako pumasok sa kotse niya at meron ding sabay kaming pumasok ng grocery store. And even the moment we entered my condo building is there. Nalaglag ang pangako habang iniisa-isa ang mga pictures. This is decent compared to the first one. Pero nawala nga yung una pero may pumalit naman. I saw a lot of comments and even a trusted networking site reposted it. The CEO of Kane Corporation is spotted with a woman. Is he in a relationship? Basa ko sa headline ng isang blog. Napabuntong hininga na lamang ako bago ko pinatay ang phone ko. Buying groceries with him is already an issue. At least we're not making out in those pictures. Wala ako sa sarili nang makarating sa palapag kung saan ako nagtatrabaho. Agad akong dumiretso sa table ko kaya mabilis ding pumikit ng mariin. Ma'am, good morning. I am Mr. Thompson's secretary and he said that your car is already fixed. Dadalhin na po rito ngayon at ihahatid ko na lang po sa inyong susi. This is the bill. Agad akong nagmulat ng mga mata nang marinig ang pamilyar na boses. Napanguwi ako at agad na inabot ang papel na inabot niya. Thanks. Mahinang sabi ko. You're all welcome, ma'am. Sabi niya kaya't napatango naman ako bago tiningnan ang bill na babayaran ko. May bank accounting nakalagay kung saan ko ita-transfer ang pera. Pero naningkit ang mata ko na makita na masyadong mababa ang presyo nito. 6,000 only? I questioned myself. This whole country is suffering from inflation and fixing my car only cost 6,000? No way! Hi, can I ask? Tanong bigla ng babaeng nakaupo sa medyo malayo sa akin. Agad ako napatingin sa kanya at may iba ring napatingin. Yes, sabi ko naman. I am not being nosy but I'm just curious. Are you the CEO's girlfriend? Tanong niya kahit nawala ang kulay sa buong mukha ko. No, I bet he's not doing girlfriends. Why, Ivana? Kung oo, gusto mo? Napairap ako sa sariling pag-iisip at agad na napailing. We just make love one time, so maybe I am one of the women he fooled. No, he did not fool me. Wanted to work peacefully. At hindi ko maipaliwanag kung ba't para kong biglang naging tahimik at naginhawaan ng malaman na hindi ko makikita si Wilson isang linggo. I need to get rid of this stupid attraction towards him. Sa mga sumunod na araw ay talagang hindi ko na si Wilson nakita sa opisina. It's quite good but something is missing that I don't know. Parang may kulang na para kong hinahanap pero kahit ako mismo hindi ko alam kung ano yon. Para mawala ang kaisipang yon, tinutok ko ang utak ko sa trabaho. And for almost every night, I am partying. This is my life before. No stress and I don't like someone. This is me. Ivana, come here. Eliza shouted so I laughed before coming towards her. Agad akong humalik sa pisngi nila ni Miles habang may hawak na isang bote ng beer. I am not that drunk. Sigaw ko pero manalilig nila dahil kakarating lang nila dito sa bar habang ako'y mahigit isang oras nang nandito. You silly girl. May trabaho ka pa bukas, hindi ba? Malakas sa tanong ni Eliza pero tumawa lang ako at nagkibit balikat. I can handle it. Sabi ko sabay kaming tatlong natawa bago pumunta sa table namin na nireserve ko. Agad akong pabagsak na umupo sa couch tsaka inisang lagok ang natitirang naman ng beer na hawak ko. Kagad din ako nagtawag ng waiter si Eliza para mag-order ng drinks at pagkain na rin kaya mas lalo nabuhay ng loob ko. At last, I am being back to my normal self again. This is so amazing. Oh my gosh, Pia! Biglang sigaw ni Eliza, kaya't mabilis ako napatingin sa babaeng tinitingnan niya. I saw a beautiful woman with a big smile. Kaagad nitong nakita si Eliza kaya't naglakad ito papalapit sa amin. Ngayon ko napagtanto ang pamilyar na mukha niya. She is an actress. Hi! Masaya niyang bati na makalapit kaya't hilaw akong ngumiti. Pareho niya kaming tiningnan ni Miles pero kita kong pagtagal ng ngiti niya sa akin. Pia, join us! Excited na sambit ni Eliza bago hinila paupo ang babae na natawa na lamang. Bigla akong binilingan ni Eliza ng kakaibang tingin kaya nangunot ang noo ko. The girl suddenly smiled at me. A weird smile that gave me creeps. Hi! Sabi niya habang nakatingin sa akin kaya uminom ako ng isang shot bago umiti sa kanya pabalik. Hindi ko maintindihan pero may hindi ako nagugustuhan. Palagay ko may sasabihin siya na hindi ko magugustuhan. Hi! Sagot ko. You look familiar, she said so I fakely laughed at that. She is Ivana Alcantara, Pia?
Miles said, so the girl nodded. I am sure that I don't know her personally. Nakikita ko lang siya sa TV at hindi pa kailanman nagtatagpo ang nanas namin maliban sa gabing to. Kaya bakit pamilyar ako sa kanya? Biglang lumapit ng bahagya si Eliza sa akin para bumulong. Pia is also an ex-fling of Wilson Thompson? She whispered, causing my eyes to widen and my heart to beat too fast. Wala sa sariling napatingin ako sa babae. She's beautiful. Siya ang tipo ng babaeng lahat ng madaraanan mapapalingon. Maputi, matangkad, maganda ang pangangatawan. Wilson's type. I knew it. Sambit niya bigla kaya muli akong uminom ng isang shot dahilan para maglakbay ang init mula sa lalamunan ko patungo sa tiyan ko. Ivana, Pia is my friend. You knew she's very nice. Sabi ni Eliza at ang tanging nagawa ko na lamang ngumiti ng hilaw. Hindi ko alam pero sa kaisipan na may naging ugnayan sila ni Wilson noon, nagbibigay sa akin ng hindi kakomportablehan. Parang may kumukurot din sa dibdib ko. I am trying so hard to forget my attraction towards Wilson at ngayon ganito? You're working in his company? Tanong ni Pia sa akin kaya't dahan-dahan akong tumango. Yes, Ivan is working with him. Araw-araw niya nakikita. Sabi ni Eliza kaya't dahan-dahan ako naparinog. Dinampot ko ang isang beer at diretsong ininom iyon dahil nanunuyo talaga ang lalamunan ko. I don't want to listen to them. That's hard. You went crazy over him? Agad akong bumiling bago sagot. I am not crazy. No, I don't like him. Labas sa ilong nasabi ko dahil sarili ko lang nakakalam ng totoo kong nararamdaman. I don't like him. It's just a simple attraction that will lead to distraction. Oh, that's new. Well, I got to share the heat with him and I literally went crazy. I mean, he is Wilson Thompson. He is beyond perfect and is soon so good in bed. I went crazy and I fell in love with her in an instant. I feel like I am the luckiest girl because something happened between us, but I was wrong. I was so devastated when I realized how he dealt with it. Dumiin ang pagkakahawa ko sa baso. The way he kissed me, it sent butterflies on my stomach, but that was one not time. After that night, I chased him and is gentleman enough to entertain me, but I did not expect the cold and usual treatment. It was so casual and it hurt me a lot. I tried to ask to for lunch, dinner, or even night out. Minsan pumapayag siya pero kadalasan hindi. He is so gentleman pero umasa ako. I thought he likes me, but I am so stupid. Naparunok ulit ako. Nagsimulang manginig ang buo kong katawan. Hindi ko kaya mga sinasabi niya. Wilson's face started to show up inside my head. He does not even kiss me in public. He don't kiss anyone in public. I tried so hard to get into his place, but he is so difficult. I wanted to try harder to be loved by him, but I can't. He just vanished, and when we are path crosses, I think it doesn't remember me anymore. It lasted for a year before I moved on. Napatingin ako sa mukha ng babae na ngayon may malungkot ng ngiti. I fell in love with him. Nakakabaliw at kulang na lang halikan ko ang dinaraanan niya noon. I have some friends too who fell for him after a one-night stand, and we all experienced the same. Wilson does not want commitment and a long-term relationship. He knows that he is a big catch, so he's using his charms to make women crazy over him. Oh yeah, I have a friend too. Wilson brought him in a hotel, and after that he left and just thanked her. She's heartbroken for almost a year also. Miles added. Lalo pang dagdagan ang laman ng utak ko. Para akong sasabog at ramdam na ramdam ko ang pamamasa ng mata ko.